na yan ng bus. Bago ho natin paalisin yung bus, meron na namang final inspection na gagawin yung pulis natin. Along the way, pwede rin pong ma-inspect ang mga buses because of some checkpoint operations. Ito ay to ensure na talagang safe yung pasahero natin hanggang makarating sila sa kanilang mga destinasyon. Isang napansin ko, kasi taon-taon na lang nagko-cover tayo dito. Medyo talagang marami yung bilang ng mga pulis na nakapaligid dito sa bus terminal, particular dito sa Araneta Center. Sir, ilan po ba, kung pwede natin malaman, yung mga dinideploy niya sa mga bus terminals tulad nito? Dito lang halos 100 na rito sa bus terminal. Iba-ibang shift ito. May pang-umaga at may pang-gabi. Maliban dito, iba pa yung mga nakapaligid na sinasabi ko nga na medyo malayo-layo na rito but still part of the security para sa mga pasahero natin. Okay sir, every year na lang ito, tinatanong ito, sa intelligence report natin, meron po ba tayong mga nababalitaan na sasagap na mga anumang banta o threat sa seguridad ng ating mga kababayan? Wala po tayong specific threats na natatanggap ngayong celebration ng Undas. Just the same, magpapatuloy po yung pagbibigay natin ng security arrangements para sa lahat para ma-ensure po natin na ligtas ang lahat po ng ating kababayan dito sa Metro Manila. Okay, maraming salamat po, General. At hindi na natin naabalahin si General dahil marami pa silang bus na i-inspeksyonin at yan ang babantayan natin sa buong umaga dito sa Araneta Center Bus Terminal. Rhea? Maraming salamat, Oscar Oida, nagulat live mula sa Cubao, Quezon City. Scuba diver sa Amerika muntik madisgrasya ng atakihin ng pating ang kanyang kamera. Makikita po sa video ang tubig sa dagat sa Maine. Kinukunan ni Scott McNichol ang mga salmon pen doon bilang bahagi ng environmental assessment para sa isang aquaculture corporation. Bigla na lamang inatake ng pating ang kanyang kamera. Posibleng lumapit daw ang pating kay McNichol dahil sa kinang ng hawak niyang kamera. Hindi naman nasugatan si McNichol sa insidente. Pangulo ng Indonesia bumisita sa mga biktima ng tsunami sa Sumatra. Nakipag-usap ang presidente sa mga biktima ng kalamidad. Lubos daw na ikinalulungkot ng Pangulo ang pagkamatay ng ilan niyang mga kababayan. Ayon sa Pangulo, ipare-review niya kung ligtas ba talagang tirahan ang mga lugar na madalas salantahin ng kalamidad. Sa ngayon, umakyat na sa 343 ang death toll sa tsunami. Oras na para sa unang chika, narito na si Luan D. Luan. Thanks, Egan. Another celebrity is now immortalized at the Madame Tussauds Museum in New York. Ang kanilang latest addition, ang wax image ng country superstar na si Taylor Swift. At syempre, hindi pinalampas ni Taylor at ng kanyang fans ang unveiling nito last Wednesday. Naka-black and silver dress ang nasabing wax image at may kasama pang custom Taylor guitar made with more than 2,000 Swarovski crystals. Abot-abot naman ang pasasalamat ni Taylor sa kanyang fans na naging daan daw para magkaroon siya ng wax image sa pamosong museo. Amper Gala na ginanap sa Los Angeles, California, dinaluhan ng ilang bigating celebrity. Kabilang na dyan ang pop star na si Kylie Minogue. Present din ang aktres na si Sharon Stone na nagkwento ng kahalagahan ng nasabing event para sa mga may AIDS. Other celebrities na present sa gala night ay sina Natasha Bedingfield, Courtney Love at Tita Von Teese. Ang Amper ay isang non-profit organization dedicated para sa AIDS research, AIDS prevention, treatment at education. Unang chika will be right back, kaya dyan lang po kayo. Balik tayo kay Igan. Salamat, Luan. Makibalita na tayo sa latest sa lagay ng trapiko. Atin po yan ni Love Anyover. Love. Igan, mga alas 6 kaninang umaga, nagkaroon ng aksidente dito sa area ng northbound lane bago po dumating ng San Fernando exit. Ang involved po dyan ay dalawang 14-wheeler trucks na may plate number BUD206 at WEX or WBX 750. Nakatulog daw po yung isang driver nung
truck, 14-wheeler truck na may plate number BUD206. At kaya naman dahil dito nagkakaroon po ng konting pila yung kalsada dyan sa may area ng bago mag San Fernando exit. Pero ayon naman po sa Tollways Management Corporation, nandun na daw po ang kanilang mga emergency medical team. May tow trucks na rin pong nandun at inaayos po para maklear po yung area. At mga patrol at mga investigador para naman po maging tuloy-tuloy na ulit itong daloy ng trapiko sa may bago mag San Fernando exit. Meron daw po mga 3 minor injuries na naitala doon po sa nasabing aksidente. Mula dito sa North Luzon Expressway, Igan, yan muna ang update. Balik muna sa iyo. Maraming salamat, Love Annuver. Samantala, dumako naman tayo sa lagay ng trapiko sa South Luzon Expressway. May live report si Ian Cruz. Ian? Yes, Rhea, sa mga sandaling ito nga ay nananatiling normal ang daloy ng trapiko sa magkabilang panig. Ito nga South Luzon Expressway o SLEX. Sa pagdaan nga, Rhea, ng GMA News sa southbound ng SLEX ay kapansin-pansin ang napakaluwag pang trapiko. Pero ayon sa traffic monitoring ng Skyway na may sakop sa Magallanes hanggang Alabang, naasahan daw nila na bago magtanghali hanggang hapon ay daragsa na ang mga sasakyan na lalabas ng Metro Manila kaugnay sa pagunita ng undas. Dahil sa long weekend na sinabayan pa raw ng araw ng sweldo, tiyak daw na marami ang uuwi sa iba't ibang probinsya ngayong araw. Ayon naman, Rhea, sa Manila Toll Expressway System na nangangasiwa mula Alabang hanggang Calamba ng SLEX. Mabilis pa rin daw ang daloy ng trapiko sa magkabilang panig ng SLEX sa kanilang nasasakupan. Pero pagdating, Rhea, sa Calamba Toll Plaza ay humahaba na raw sa ngayon ang pila ng mga pa-exit na sasakyan dahil daw ito sa tumaas na volume ng mga sasakyan na papauwi ng iba't ibang probinsya dahil nga sa pagunita ng undas. At yan ang pinaka-latest mula rito sa SLEX. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Ian Cruz. Nag-uulat live mula sa South Luzon Expressway. Natukoy na ang source ng gas leak sa West Tower Condominium sa Barangay Bangkal sa Makati. At makakausap natin si Dr. Carlo Arcilla, Associate Dean ng National Institute for Geological Sciences. Magandang umaga po, Dr. Arcilla. Good morning po, Arnold. Batay po sa pagsusuri dyan, saan po galing itong yung gas leak po na yan? Una kasi nakita namin na yung gas leak nakuha doon sa dugtungan ng pipes, no? Opo. Nandoon siya sa malapit siya sa island south ng West Tower.